At nahack nga po ang Facebook page ni Mama Mens. Pero bago nga ang lahat, ito nga muna ang kwento. Ito nga yung kaganapan kahapon na dapat nga i-upload ko. Kaso nga ay nahack nga po ang Facebook ni Mama Mens. Kaya nga hindi na nga natuloy itong a day in a life ko nga kahapon. Story time sa naganap ngayong araw. At syempre si Mama Mens nga rin kahapon pala ay nagkupit na nga ng kuko dahil nga maglalaba. Ay dahil nga nahack yung aking Facebook ay hindi nga natuloy yung paglalaba. Kaya nga ngayong araw na matutuloy. Ay malapit na nga kasi ang pasukan, kaya sabi ko siguro ay tamang putulin na nga itong aking kuko dahil sa totoo lamang ay napakahirap talagang gumawa ng gawaing bahay pagka nga may mahaba kang kuko. At ang makaka-relate nga diyan ay yung mga nagpapa-nails. Ito nga palang aking kuko ay natural na pinahaba ko nga dahil wala nga pong pampa-nails. Charis! At dito nga ay pinagkumpara ko din ang aking kuko kung ano bang mas maganda. Ay nagsisisi na nga ako kung bakit ginupit-gupit ko. Ay talagang sa susunod ay papahabain ko nga dyan nga lang natapos yung video. At eto nga ako kaninang umaga, kagigising ko lang ay nagiwahiwalay nga ako ng dami dahil labaday nga. Ay talaga nga namang nakakatamad aba. Ay paano ka namang hindi tatama rin? Ay tila nga hindi maaraw nung time na naghahanda nga ako ng lalabahan namin. Kami nga pala ni Boss Da ay nagtutulong nga po sa labahin. Siya nga po sa pagpapaikot ng washing at pagbabanlaw at ako naman po sa pagdadryer at pagsasampay tsaka po pagtutupi. Pero dahil inuuna ko nga ayusin ang sarili ko, kung mapapasan nga nyo, kagigising ko lang ako may kilay at lipstick agad pero hindi pa nakakapagkape yan. Pero si Mama Mens ay healthy living na kaya nga ni ganito ang aking tinitimpla pagka umaga. Ay ewan ko ba naman kasi bakit ako pag kumakain ng umagahan ay ako tila masusuka. Hindi yata ako sanay ng kumain ng maaga di katulad dati. Ay noon kasi sa Kasili talagang may oras ang pagkain namin. Pagsapit nga ng alas 7, alas 8 yan ay oras ang pagkain namin sa umagahan. Tapos ang sumunod nga noon ay 11, 12 tapos hapunan ay 6 or 7. Ay nung mag-asawa nga ako ngayon nagkaroon nga ng sariling desisyon. Ay pero dito nga sa bahay sa Suba ay uso nga rin kumain ng maaga. Ako lang po talagang aayaw kumain ng bangka agad. Ako nga tila masusuka. Tapos bukod doon ay talagang nasanay na nga siguro. Kaya nga siguro ko'y ganoon pagka kumakain ng kanin. At dito nga ay syempre ininom ko na nga rin agad yung energy na. Pasensya na nga lang at nakita pala yung CR namin sa background. At pagkatapos nga niyan ay si Boss Da nga ay nagsalang na nga ng damit doon sa may washing sa amin sa may tagiliran. Ay doon nga kami naglalaba sa may tagiliran namin. Kaya nga may gate doon. At syempre, bago nga tayo sumabak sa labahin, talagang kahit ako hindi kumakain, ay ako ngayon sumubo rito kay Boss Da. Si Boss Da nga pala, sanay kumain ng umaga, talagang ako ay hindi, kaya nga kami hindi nagkakasabay rin sa pagkain. At dito nga, ako pala ay nabibidyo, ako ay natutulala pa naman, talagang kasarap naman talagang kumain pagka subo-subo nga yung kama. At pagkatapos nga riyan, naghanap nga ako ng hanger, kaso nga lamang ay nabunggo ko nga yung lagayan namin ng awe, ng bawang, sibuyas, paminta. Naku po, napakapalpak talaga ni Mama Mens. Ay nakakatawa lamang itong aking bebe dahil talaga nga naman nagkusang magdampot kahit nga yung tsinelas is saliwa. Naku po, hindi man na naman magkaparis. Ay sabi ko nga rin, napaka-very good naman ng bebe na ayan kahit hindi utusan talaga nagkukusangang maglipit. At eto nga din pala dapat yung day na live ko nga kahapon dahil nag-anak nga po yung aso namin itong June 1. Ay meron nga siyang 4 na anak na talaga namang napaka-cute. Abatin ninyo naman. Ay meron nga siyang anak na kulay itim na 2 at 2 kulay puti. Ay 4 nga ang anak niya ay kaso napakagaling. Iyan po ay isang kasta lamang. Ay talaga nga naman naging 4 ang anak. Ay kaso iyan nga ay akang ipapaampon sa aking mga kaibigan dahil wala nga po kung kanya na mag-alaga ng marami. Ay ang pagbibigyan ko nga lang din diyan ay yung talagang siguradong kaya nga mag-alaga ng aso. Ay kasi naman pagka talaga nag-aalaga ka ng aso ay talagang maaawain ka talaga pagka alam mo mapabaya lamang yung alaga ninyo. At syempre, pagkatapos nga noon, ako nga din naglinis-linis dito sa kwarto namin at ang aking mga anak ay nagsilipat nga doon sa kabila. Ay sila nga daw ay magsusulit na ng bakasyon ngayon at ilang araw na laang ay papasok na. Kaya nga nagyaya doon sa may kasilit, nagpahatid nga po kay Boss Da. Ay inayos ko nga din, ito laman ang aming istante at talaga nga naman kung saan nga nalalagay ang mga gamit. Pagka ginagamit, malay ko ibalik pagkatapos. Ay sabi ko nga rito sa bahay ako ang tiga-ayos, kayo naman ang tiga-gulo. Ay kaso syempre nanay nga tayo, kaya nga kailangan din natin tiisin naman ganyang bagay. At habang nag-aayos nga ako riyan, ay si Boss Da pala ay nagbabanlaw na. Kaya nga ito, nagda-dryer na nga po si Mama Mens. Ay talagang napakalaking bagay nga po ng dryer, lalo na sa panahong ito nagtatag-ulan na. Ay heto nga yung gawaan ko tuwing maglalaba nga. Ako po nakatao sa tindahan at ako nga rin po naghahanger, nagtutupi ng mga ayan pagkatuyo. At pagka wala naman po akong sinasampay, ito naman ang ginagawa ko, naglalampaso. Ay talagang nakakasipag lalo pagka may camera.
pera ni. At syempre, hindi naman kalakihan yung aming bahay. Kaya nga pagkatapos, syempre, nakataon na din agad si Mama Mans Rian. Ito nga yung pinagkukunan namin ng pang-araw-araw na gastusin. Kaya nga po si Mama Mans, kung mapapansin nga ninyo, hindi na nga magagala nga yung pasok. Dahil unang-una, maiintindihin din tayong estudyante at bukod nga roon, syempre, kailangan din ng pambaon, pamerienda, pang-araw-araw na gastusin. Ay kaya minsan, dun sa mga nalapit nga po sa akin, pasensya na kung di ko nga po kayo matulungan. Siguro pagkaluluobin ng Diyos at sobra-sobra na ang aming pagpapalang natatanggap, ay siguro naman po makakapagbahagi rin ako sa iba. Isa nga rin po yan talaga sa aking mga plano na pagka talaga ako'y makikilala nga dito sa pagbablog at kikita nga ay talagang tutulong nga po ako ng palihim. Ay sadya nga lamang at katulad nga nito ay nagtitiyaga lamang din po kami rito sa pagtitindahan, kaya nga po may napagkukunan ng pang araw-araw at ng panggala. Ay 2014 nga kami nagsimulang mag-business nga mag-asawa at 2017 nga po ay nakapagpatayo na nga rin kami ng tindahan. Ay kung kaya nga namin ay kaya nyo din para doon sa mga nagsisimula pa lamang hani. Huwag kayong titigil ang pagsisikap hanggat hindi nga kayo sumasakses. Ay talagang naalala ko nga noon pati nga pagtitinda ng lugaw, ng fishball, ng kikya, may talagang aming sinubukang mag-asawa. At bago nga kami nagkaganir talagang nga naman pagsisikap talaga nangyari yan. At eto na nga napakahaba na talaga nakakasipag din talaga pagka may tugtugan talaga nga naman nakakasipag ng bonggam-bongga. At eto nga habang ako nga ay nagdadrive ay napansin ko nga rito ay napakadilim, may nakakaloka, hindi pa nga ako tapos diyan talaga nagbabadya na nga ang ulan. At timing naman na pagkasampay ko naman biglang umulan tapos din agad. Naku po, ako naman maliligo sana kaso nga ikakaunti nga yung naging ulan. Hindi na pakiwari ko nga hindi nga man laang nabasa yung bubungan. At ito na nga po ang kwento, ako nga ay talagang nakakahapon at hindi ko na nga alam ang gagawain ko. Talagang yung aking Facebook mismo ay talagang nagro-wrong password kahit tama naman yung password ko. Ay nag-log out nga po siya ng kanya sa lahat ng amin device. Pero dahil nga dun sa isang cellphone ay siguro ewan ko. May isa kasing cellphone na hindi nga po na-log out kaya nga nakapag-post pa ako kahapon na nahack na. Ay natatakot kasi ako baka gamitin sa kung ano-ano nga itong aking Facebook page. Mabuti na nga lamang at na-recover. Ay kung hindi nga na-recover ay naku po ay paano na ang aking pagbablog. Ay sabi ko nga pagka talagang ito ay hindi na talaga mababalik talagang hindi para sa akin ang pagbablog. Ay sabi nga ng mga kapatid ko nga sa pagbablog ay sayang nga doon meron na rin akong 25k followers at medyo kilala na nga. Ay sabi ko nga talagang pagka hindi maaayos hindi talaga kalooban sa akin para magblogan Pero sabi ko nga kung mababalik mas pag-iigihin ko pa nga. Kaya eto po ako at lagi na lang magde-day na live para po may upload. At dito nga kung mapapansin nga sumasakit na nga po yung ulo ko kasi naman napakabagal nga po ng aming internet dito. Ay hindi ko nga alam ang problema kung bakit lagi na lang bumabagal yung aming internet, hindi ko naman mawari Kaya nga kadalasan na hindi na nga laptop ang ginagamit ko at cellphone na lamang dahil nga pagka laptop ay lalong napakabagal nga po ng internet namin. Ay mukhang kailangan ko nga yatag mag-upgrade ng iba para nga siguro mabilis na ang aming internet Pero sa ngayon kahit papaano naman ay napapakanabangan pa rin naman talaga nga lang magtitiis ka at medyo mabagal kung minsan. Ay kadalasan nga noon pag ako naglalaptop ay gabi kung kailan nga kakunti ang gumagamit dahil nga medyo mabilis doon. At yun nga lamang ang vlog sa ngayon at ako muna nga ay matutulog at ako talaga inaantok at syempre naglaba nga kaya napapagod.